Mga kapatid, praise God! Hallelujah! Hallelujah! Praise God, Lord God. Sa oras na ito, Panginoon, makikinig na kami ng mga salita, O Diyos. Hallelujah! Ang iyong kapangyarihan at anointing now, O Diyos, ang siyang kumilos sa buhay ni Sister Pearlie, O God. Ikaw daw ang siyang kumilos sa kanya mula sa kanyang kaisipan, maging sa kanyang mga labi, O Lord God, upang yung mga salita, Panginoon, ay may bahagi na ng may kapangyarihan, O God. Hallelujah! Tago mo siya sa iyong presensya, O Diyos, sapagkat wala po siyang magagawa, Panginoon. And let your anointing be upon her and be upon us all, mga narito, Panginoong Diyos. Kumilos ka sa aming kalagitnaan habang kami nakikinig ng mga salita mo. At tinawa, Panginoon, ikaw, O Diyos, ang siyang patuloy na magbigay ng kalakasan sa bawat isa sa amin, O God. You know the needs of your people and use your word today to strengthen us in Jesus' name. Amen. Praise the Lord, mga kapatid. Napakabuti ng Diyos. Praise the Lord. Sa oras na ito, mga kapatid, tunay, sabi niya sa ating mga tinawit, mga kapatid, He is our stronghold, He is our strength, He is our hope, mga kapatid, in times of troubles, mga kapatid, at sa pagkakataon na ating mga nakikita yung nangyayari sa mundo, andoon yung fear, andoon yung pag-aalala, hindi ho ba, mga kapatid? Yung nangyari, mga kapatid, sa Pilipinas, alam po natin na walang nakakaalam dyan, mga kapatid, kundi ang Diyos lang. Ngunit habang tayo po nanonood, mga kapatid, sa mga nangyayari sa Pilipinas, pati yung faith natin nayayanig. Right, amen. Hindi mo ba? Pati, mga kapatid, yung puso natin, nahihilo nga ako, mga kapatid, dahil naranasan ko yan. Nung nakikita ko yung mga pinapasan yung mga video, nahihilo ako. Parang way back, mga kapatid, in 1990. Yes. Parang ako yung nandoon, mga kapatid. Dahil naranasan ko, mga kapatid, yung taon na yon, nakala ko wala ng pag-asa. But God is so good, mga kapatid. Hindi niya ako hinayaan na mabaon, mga kapatid. Hallelujah. Sa underground night school, mga kapatid. When I was in Baguio City, 1990, mga kapatid. 3 o'clock in the afternoon. Praise God. Naalala ko pa, mga kapatid. Before 12 o'clock, sabi ko, mga kapatid, sa aking mga klase, dahil naghihintay kami 1 hour na, wala pa yung teacher po namin ng last subject. Sabi ko, mag-awol na tayo. Escape na tayo kasi wala na yung teacher. Kasalanan niya yan. Pumunta kami, mga kapatid, sa dean at sabi po namin, walang teacher. Kami pang matapang, ha? Walang teacher. Umuwi na lang kami. Alam niyo, mga kapatid, promotor ako noon sa panonood ng sine. Sabi ko, umuwi na lang tayo. Punta na lang tayo doon, manood ng sine. Alam niyo, mga kapatid, if God never guide us or care about us, mga kapatid, siguro matagal na akong naibaon sa lupa. Ngunit napakabuti ng Diyos, naririto pa rin ako, mga kapatid, dahil may plano ang Panginoon sa lahat na nangyayari sa mundo at sa iyong buhay mo, mga kapatid. Kung niyayanig ang pananampalataya natin ngayon, mga kapatid, dahil sa mga nangyayari, bago pa man, mga kapatid, yung earthquake, mga kapatid, ang mga nangyayari, dami, mga kapatid, bagyo, malalakas na ulan, hindi lamang sa Pilipinas, sa buong mundo. Pero isa lamang, mga kapatid, ang alam ko at alam ninyo, pagdating, mga kapatid, sa mga pagsubok, mga crisis, mga kapatid, hallelujah, mga disaster na nangyayari sa mundo, praise God, dahil may Diyos na buhay. Amen. Kaya nga sabi niya, mga kapatid, sa panahon na tayo natatakot, be still. Amen.
and know God. Dahil pag hindi mo kilala ang Diyos, Praise the Lord. lahat tayo takot, mga kapatid. Wala tayong peace of mind. Walang inner peace sa ating puso. Nalilito ka, mga kapatid, dahil sa nangyayari sa mundo, mga kapatid. But thanks God and glory to God, mga kapatid. Praise the Lord. Dahil kilala mo ang Diyos. Ang Diyos na buhay. Ng Diyos lahat, mga kapatid, kung saan ka naroon, nandoon din ang presensya ng ating Panginoon. Sa panahon na ikaw, kapatid, ay natatakot, sa panahon na ikaw, mga kapatid, sa gitna ng trouble, God is always there, mga kapatid. Amen. Kaya lagi nating sinasabi, in times of troubles, mga kapatid, He never leave us nor forsake us, mga kapatid. Sabi niya, don't be dismayed. Huwag tayong madismaya sa oras na tayo, mga kapatid, ay gipit. Hindi ho ba? Kaya nga sa kanta natin, mga kapatid, kung sa Tagalog lang kanina, si Jesus ang aking sandigan, di magigiba. He is the stronghold, mga kapatid. Hindi ho ba? Palakpakan po natin ang Diyos. Praise God. Kaya alisin po natin ang pag-aalala. Because Jesus is the Prince of Peace, mga kapatid. Sa gitna ng trouble sa ating buhay, sa mga mahal natin, mga kapatid, na nasa Davao, nasa Cebu, nasa Mindanao, nasa Baguio, nasa Dagupan, lahat ng panig ng place sa Pilipinas, mga kapatid, alam po natin, andoon ang ating mga kamag-anak. Ngunit ikaw na nakakilala sa Diyos, praise God, isigaw mo sa ating Diyos. Maawa ka sa kanila, Panginoon. Please help us. Praise the Lord. Tumayo po tayo at basahin po natin ang Psalms 46, 1:11. Praise the Lord. Basahin po natin. God is our refuge and strength, a very present help in trouble. Therefore will not be fear, though the earth be removed, and though the mountains be carried into the midst of the sea. Though the waters thereof roar and trouble, though the mountains shake with swelling thereof, Selah. There is a river, this river of shall make glad the city of God, the holy place of the tabernacles of the Most High. God is the midst of her, she shall not be moved. God shall help her, and the right early. The hidden waves, the kingdom were moved. He uttered his voice, the earth melted. The Lord of hosts is with us. Kapatid, sabi niya dito, mga kapatid, the Lord of hosts is with us. Patuloy, mga kapatid. The God of Jacob is our refuge, Selah. Come, behold the works of the Lord, what desolation he hath made in the earth. He maketh wars to cease unto the end of the earth. He breaketh the bow, and hacketh the spear in sunder. He burneth the chariot in the fire. Be still and know that I am God. I will be exalted among the heathen. I will be exalted in the earth. The Lord of hosts is with us. The God of Jacob is our refuge. Selah. Praise the Lord. Mag-upo tayo, mga kapatid. Kaya nga sabi niya sa 10, mga kapatid, be still and know that I am God. Hallelujah. Andoon yung pagko-comfort sa atin ng ating Diyos. Sa kalagitnaan, mga kapatid, hallelujah, ng fear, ng takot, andoon yung pag-aalala po natin sa ating mga mahal sa buhay. Last month, mga kapatid, sabi ko gusto kong magbakasyon. Praise God, dahil nga sa nangyari sa kuya ko, mga kapatid. Pero sabi ng kapatid ko, hindi ka dapat umuwi kasi ang init-init dito, baka pati ikaw ma-high blood. Praise God. Anong gagawin mo dito? Punta ka sa ospital? Di ba? Mga kapatid, sabi niya, magpuyat, mag-ala ka sa akin. Sabi ng hipag ko, hindi na ako na. Praise the Lord. Dahil alam po natin, pag umuwi tayo, mga kapatid, ganon. Zero. Diba? Praise God. Kaya napakabuti ng ating Diyos, mga kapatid. So this message, mga kapatid, is emphasized that God is our ultimate refuge and strength. Diba, Sister Joanne? He is our strength. Amidst of chaos,
Yung kaguluhan, mga kapatid, everywhere. There's a chaos there, mga kapatid, yung kaguluhan. Even when the world is unstable. Alam po natin, mga kapatid, ang sanlibutan o ang mundo ay hindi yan forever. Walang forever sa mundong ito, mga kapatid. Hallelujah! Ang Diyos at ang kanyang mga salita lamang at ang kanyang kaharian ang forever, mga kapatid. The key themes includes acknowledging God's sovereignty, mga kapatid, over natural disaster. Yan na, mga kapatid. Hallelujah! Yung bagyo, praise God, yung lindol. Sabi niya, mga kapatid, marami na kasi yung hindi marunong magpuri sa ating Diyos. Nagpupuri at nagsasamba na lang sila sa mga tao, mga kapatid, hindi ho ba? Nakalimutan na natin that we serve a jealous God, mga kapatid. Na kahit tayo, mga kapatid, nananampalataya, mas gusto pa natin, mga kapatid, hallelujah, ang magpuri sa mga nasa gobyerno. Nagagalit na ang Diyos. Ginagamit na ang Panginoon ang mga natural, mga kapatid, disaster. Why? We don't know how to worship and praise truly and heartedly to the Lord. Kaya ang mga bundok, na katulad ng binasa natin kanina, hallelujah, the earth, the stone worship God because you don't know how to worship the Lord. Kaya andyan na, mga kapatid, hallelujah, God shaken our faith. God also shaken the earth. Andyan, mga kapatid, yung malakas na bagyo. At minsan kapag po tayo ay binabagyo sa ating pananampalataya, natutumba na rin tayo, mga kapatid. Nakakalimutan natin ang pangako ng Diyos. Be still, for I am your God. Don't shall be afraid. Hallelujah. Huwag po tayong matakot in the times, mga kapatid, in the midst of storm in our life. Ganon din tayo, mga kapatid, bilang isang nananampalataya. Masyado na po tayo, mga kapatid, hallelujah, naka-focus sa social media. Nung tayo pa ay bata pa, ang kahiga mo ang iyong Biblia. Totoo yan. Naranasan ko yan, mga kapatid. Ang hanggang ngayon, nandun pa rin sa tabi ko yung Bible ko, mga kapatid. Pero ngayon, ang katabi mo ay ang cellphone mo. Yes, that's right. Lalo na kapag yan, mga kapatid, ay bago. Matulog na lang tayo, ang kasama mo ang cellphone mo. Kasi yung time, ito natin, mga kapatid. Ngunit paggising mo, cellphone pa rin ang katabi mo. Noon, mga kapatid, kapag natatakot ka, yakap-yakap mo yung Bible mo. Hindi mo ba? Totoo naman yun, mga kapatid. Ngunit ngayon, ang yakap-yakap mo ay ang apple mo. Praise the Lord. Hallelujah. Palakpakan natin ang Diyos. At least mayroon tayo, mga kapatid. Hallelujah. Yung mga ginagamit po natin, use the social media in the right term. In the right, mga kapatid. Sa tamang paraan. Praise God. Hallelujah. So sabi niya, mga kapatid, disasters and human conflicts, trusting in His constant presence. The Lord of hosts is with us. Praise God. The Lord of hosts is with us. Praise the Lord. And talking comfort is His power and promise of victory. Praise the Lord. Hallelujah. Instead of striving out of fear, mga kapatid, believers are called to be still and find peace, mga kapatid, of God's enduring power and care which provides strength for life challenges. Maraming challenges sa buhay po natin, hindi mo, mga kapatid. Ngunit andiyan ang Panginoon. Kasama po natin siya, mga kapatid, sa panahon na tayo, mga kapatid, ay kailangan natin ang kalinga. Ang Panginoon lamang ang ating kanlungan, mga kapatid, hindi ang boyfriend mo. Hallelujah. Na kahit, mga kapatid, sa gitna ng storm, mga kapatid,
Di ba na nakita po natin yung mga unfinished building sa sa FB, sa YouTube, mga kapatid. Nat-touch ako. Yung parang kinukurt yung puso ko, mga kapatid, ang takot ng mga tao. Panginoon, Lord, wag naman, tama na, Lord. Hindi ka iiyak, mga kapatid. Yung puso po natin habang po tayo, nakikita po natin yung mga kamag-anak, mga kapatid, yung mga kaibigan po natin, mga taga-Pilipinas, mga kapatid, kababayan po natin, habang sila, mga kapatid, hallelujah, tumatakbo, they want to escape, pero hindi naman ma-escape kahit nasaan ka, mga kapatid. Andun sila sa taas. Sabi niya, Lord, maawa ka sa amin. Lord, tama na po. Hindi ba, mga kapatid? Kung ikaw, kung ako, tayo, yung sitwasyon na that's why we always pray, mga kapatid. Papanalangin natin ang ating buong bansa. Don't curse, mga kapatid, especially to those who are in the government. Mga kapatid, huwag natin silang siraan. Nagagalit ng Diyos sa atin. Dahil kahit ikaw ay Kristiyano na ang iyong bibig ay dapat lang gamitin sa pagpupuri sa ating Diyos. Ngunit kinikurs mo pati ang mga presidente, kinikurs mo, mga kapatid, yung mga nandoon sa kabinete. Hindi mo na kasalanan kung ano man sila, mga kapatid. Hallelujah! Ang titignan mo kung paano ka tumayo sa presensya ng ating Diyos. Dahil hindi naman ikaw ang tatayo on the judgment, mga kapatid. Hallelujah! Sila ang tatayo sa harap ng ating Diyos. Hindi ikaw, hindi ako, mga kapatid. Ang dapat lamang natin gawin, mga kapatid, ay panalangin natin sila dahil tayo yung nakakakilala sa tunay at buhay na Diyos. Kaya nga sabi niya, mga kapatid, hallelujah, sa binasa natin kanina, God is a refuge and strength. Hallelujah, Jesus. Kapag po tayo, mga kapatid, ay nalulupaypay, tama ba yun? Nalulupaypay, nanghihina, mga kapatid. Totoo, mga kapatid. Nanghina ang dalawa kong tuhod. Nung nakikita ko yung nangyayari, mga kapatid, sa ating bansa, praise God. Sabi ko sa Panginoon, pati yung faith ko, Lord, sineshake mo na. Biyernes na, Lord. Praise the Lord. Kaya sabi ko, ihanda mo ang aking puso. Lagi natin sinasabi, ang puso natin. Sabado, mga kapatid, hindi na tumitigil ang earthquake. Natatakot ang tao. Natatakot na rin ako, mga kapatid, para sa ating mga sakwa. Kaya sabi ng ating Panginoon, Kristo, praise the Lord. Kaya nga sabi, in times of trouble, God is described as the very present help in trouble. Andiyan lagi ang Diyos, mga kapatid. Hindi mo na kailangan, mga kapatid, na hanapin ang Diyos dahil ikaw, mga kapatid, hallelujah, hinanap ka kahit saan ka, lungga, mga kapatid, na nagtago, andito ka dahil hinanap ka ng Diyos. Amen. Naglilingkod ng tapat sa ating Panginoon. Providing protection and strength, mga kapatid, when eternal circumstances are frightening, like natural disasters or wars. Kaya mga nangyayari sa ating mundo, mga kapatid, kailangan lang natin magtiwala sa ating Diyos. Mayroon ding hangganan. Hindi habang buhay na nag-shake ang mundo, mga kapatid, dahil walang sinabi ng ating Panginoon na gano'n. God is only, mga kapatid, yung nangyayari sa atin is only awakening, mga kapatid, calling sa mga kapatid, natutulog sa kanilang pananampalataya. Sa mga nakakalimot sa ating Diyos. Pero tayo, mga kapatid, ay magpapasalamat dahil ang Panginoon, may pangako siya sa atin, mga kapatid, na hindi niya tayo iiwan. Kahit sa kadilim-dilimang parte, mga kapatid, ng mundo, hindi kanya iiwan. Dahil pag nasa Diyos ang iyong puso, ikaw mismo ang mag-ilaw sa kadilimang yan, mga kapatid. Amen. Hallelujah. The fear of the mountains, na katulad ng binasa natin kanina in verse 1-3, mga kapatid. The fear of the mountains
the city suddenly crumbling into the sea, mga kapatid, as the result of the earthquake. But the Psalm says, mga kapatid, that even if the world, mga kapatid, were end, we need not fear. Huwag tayong matakot. Hallelujah. Siguro tayo noon na wala pang, hindi po natin alam ang salita ng Diyos. Lagi na tayong natatakot. Wala na yung peace of mind natin, mga kapatid. Every time na konting yanig lang, ginundong na ka lang takatugaw mo, agtaray ka, kasta akidi. Yung niloloko ako, mga kapatid, praise God, sabi nga, huwag kayong manloko pag gano'n. Yung niyuyog-yog yung upuan mo dahil nga may yung aftershock pa sa puso mo, sa sarili mo, mga kapatid. Takbo ako parang mga kapatid, at hindi nila ako mapigilan dahil ang bilis kong tumakbo. Sabi ng tatay ko noon, mga kapatid, madedisgrasya ka. Hallelujah. Baka yan pa yung ikakamatay mo. Praise God. Ano yung trauma natin? Hindi sa earthquake. Hallelujah. Dahil sa earthquake. In the face of the utter, mga kapatid, destruction, the writer in the Psalms expressed the quiet confidence in God's ability to save us. Tayo, mga kapatid, hindi man ikaw ay maingay, lalo na sa pananampalataya mo. Dahil alam mo, nandoon ang ating Panginoon. Hallelujah. Andoon yung quiet prayer mo. Alam ko, Diyos, malalampasan po natin ito sa pangalan mo. Huwag po natin, mga kapatid, praise God, always acknowledge the power of our God in the midst of trouble. Dahil wala kang magagawa, wala akong magagawa, mga kapatid, hallelujah, pagdating sa mga bagay na ito, mga kapatid, kundi ang Diyos lamang. It seems impossible to consider, mga kapatid, the end of the world without becoming consumed by fear. Napaka-imposible, mga kapatid, na hindi man natin maramdaman yung pag-alala, hindi ho ba? Pasible, nawanti, maritnam. Hindi ba, mga kapatid? Baka sikapit yung muna na nagpanik. Baka ikaw pa yung una nagpanik nung nakita mo yung yumuyog-yog, mga kapatid, o nag-shake na nasa video. Ako ba, kapatid, talagang hilo ako, mga kapatid. Sabi ko, ito na, nangyari na naman. Ayaw kong tignan, mga kapatid, nasusuka ako, sa totoo lang, mga kapatid, dahil naranasan mo yan. Kaya nga sabi niya, mga kapatid, hallelujah, He is not merely temporary retreat. He is our eternal place of safety and can be provided strength in any circumstances. Kaya nga sabi niya, a refuge. He is our refuge. Tanlungan po natin pagdating, mga kapatid, na tayo po ay nalilito, natatakot at wala po tayong tatakbuhan. Si Jesus lamang ang pwede mong takbuhan, mga kapatid. Isang ang palakpak para sa ating Diyos. Alam ko, mga kapatid, na kapag po tayo nasusway, praise God, dahil natutulog po tayo, ang sarap matulog pag dinuduyan po tayo ngayon ng hangin, praise God, hallelujah. Inaantok po tayo, lalo na kapag tayo ay puyat. God is our safe place to go, mga kapatid, for protection from trouble, much like the ancient city of refuge, mga kapatid. Provided literal shelter, He is the shelter and the high tower. And for Christian and believers, mga kapatid, finding this refuge means turning to His word and prayer. Kaya nga lagi po tayo nananalangin sa umaga, sa gabi, mga kapatid. Hallelujah! Sa araw, sa pagdating, mga kapatid, hallelujah, kahit na ikaw ay naantok ngayon, lagi pong Jesus name. Jesus. Hallelujah. Nagre-review ka. Palakpakan mo ang iyong sarili. Parang hindi ka manantukin. Sabi nga, mga kapatid, you're Satan! Dinoblow ka dyan sa iyong likuran. Praise God, i-rebuke mo. Hallelujah, your devil, mga kapatid, na sabi ng ating pastor. I strength, He is our strength, right? Sino ba yung kalakasan mo, mga kapatid? Ang ating Diyos. Ang iyong pamilya, hindi ba? Yes.
Ang salita ng ating Panginoon, ang pangako ng Diyos, mga kapatid. He provides the inner, yung sinasabi po natin, lakas ng loob, fortitude, and power to get through trials that we could not handle on our own strength. Sa ating abilidad, mga kapatid, o sa sarili po natin, wala tayong magagawa, hindi ba? It's a gift from the Holy Spirit that indwells believer. Pag wala po tayong Espiritu ng Diyos, lagi po tayong takot. Hindi mo ba? Aniniwan mo lang, baka takot ka pa. Baka yung shadow mo lang, mga kapatid, takot ka pa. Praise God. Nakita mo lang nakita mo lang yung shadow mo sa likuran, nakala mo multo na. Pati yung shadow mo, mga kapatid, dinirinig mo. In Jesus' name. God is the presence help in trouble. Praise God. Sa ating mga problema sa buhay, ang dami na nating mga naranasan, hindi ba? Sino ba dito ang matagal na sa Hong Kong? Mga nanay, praise God. Ang dami mo ng trouble, di ba, mga kapatid? Praise God. Sa 10 taon mo siguro, hindi lang 10 ang mga naging problema mo. Hindi pa naka-in yung isa, hindi pa naka-out yung isa. Meron na naman gustong mag-in. Gusto na naman mag-sign up. Sign in, sign out. Andyan na yung mga problema, mga kapatid. Minsan, 2 pa, 3 pa. Agkakambal pa, 3 pa, mga kapatid. Praise God. But He is our God. Amen. We have God. May Diyos po tayo na nakakaalam kung ano yung pinagdadaanan mo. Tahimik ka man, kapatid. Tinatago mo man yung emosyon mo sa oras na ito. But God knows your heart. Amen. Knows your struggle. Knows your troubles. At yung pag-aalala mo, huwag kang mag-alala. Sabi ng Panginoon, siya na ang bahala. Basta gawin mo yung obligasyon mo sa pagpupuri, sa pagsamba, at sa paggawa ng mabuti para sa ating Diyos. Kaya nga sabi niya, the strength, siya ang strength po natin, mga kapatid. Hallelujah. And this is the gift of the Holy Ghost. And God is the present help in trouble. He is not a distance deity, but mga kapatid, is very present. Always present ang ating Panginoon, mga kapatid, sa ating buhay. Kahit no, hindi ka pa believers, mga kapatid, preserve ka na ng Panginoon. Kaya ka nga nandito, nagsisilbi sa ating Diyos. Hindi ka niya pinabayan, nakatulad ng daga, na kung saan-saan, mga kapatid, hindi, kung kunana, dilagaan mga kapatid, sa kadiliman. Kung saan ka, mga kapatid, hallelujah, pumupunta, hindi ba? Yung daga, mga kapatid, kung saan sila sumisilong, sa kadiliman. Tayo noon, ganun, mga kapatid, hindi natin alam, hallelujah, ang Panginoon. But God is so good. Amen. Lagi siyang may plano sa ating buhay, mga kapatid. Hallelujah. This closeness is, mga kapatid, why the sons declare, therefore, we not fear. Sabi ng Panginoon, mga kapatid. Believe God's presence in more powerful than any fear and disaster. Kapag sinabi ng ating Panginoon, stop! Hindi ko ba? Hindi si Kibuloy. Hindi niya sinabi, mga kapatid, na si Kibuloy, stop! Mag-stop na yung earthquake. Hallelujah. Pero ang ating Panginoon, isang salita lang ating ng Diyos, mga kapatid, kahit yung pinagdadaanan lang po natin, hallelujah, ay ikakalma ng ating Panginoon. Kaya kapag tayo, mga kapatid, hindi ba masyado kang excited, masyado kang, mga kapatid, na aligaga, lagi natin narinig, kalma. Kalma lang, hindi ba, mga kapatid? Yung mga circumstances sa buhay po natin, minsan, mga kapatid, na-overwhelm tayo. Dahil akala natin, hindi na natin kayang lusutan yan. Pero sa ating mga kapatid, pag nakikita ka na aligaga, kalma lang.
Hindi ho ba? Dahil ang Panginoon mismo nagsabi, kalma! Praise the Lord. Pero minsan tayo mga kapatid, hindi tayo kumakalma. Dahil mga kapatid, ang faith po natin ay 50-50. Hindi ho ba? Remember, when facing disasters, run to Jesus. Amen. Run to Jesus, mga kapatid. Kaya nga tayo nananalangin. Hallelujah! Sa panahon na ikay takot na takot, Lord, help us! Have mercy on us, Lord! Sa simpleng salita at panalangin, mga kapatid, kailangan mo pa ba? Mga kapatid, nakunin yung Biblia mo at magbasa ng marami pare sa ulo. Kaya nga tayo nakikinig ng salita ng Diyos. Kaya nga may discipleship lesson tayo, mga kapatid. Kahit yung simple na, Lord, have mercy on us. Thank you, Lord. Hallelujah. Sa salita ng Diyos, doon natin nakikita. Yung hindi, mga kapatid, marunong magpasalamat in times of troubles. Sa time na sila, mga kapatid, ay masaya, hindi nila alam na may Diyos na buhay. Totoo yan, mga kapatid. Dahil ang pinapasalamatan na lang nila, mga kapatid, ay ang kanilang sarili. Praise God. Like these cities, katulad ng binasa natin of refuge, in the Old Testament, is more powerful and lasting solution than fighting the problems alone. Kaya mga kapatid, kapag ikaw ay nanghihina, lagi mong tandaan, hindi ka nag-isa, may kasama ka. Andito rin kami, mga kapatid. Kasi minsan, mas gusto po natin na lumayo. Gusto po natin na mag-alaylo, mga kapatid. Kaya nung mga nakita po natin, mga kapatid, sa Lord, help us. Tandaan po natin, mga kapatid, whosoever shall call upon the name of the Lord shall be saved. Hindi naman ibig sabihin na magpabaptize ka kagad, mga kapatid, hallelujah. But you know the word of God, kapag binigkas mo ang salita ng Diyos at tumawag ka ng tulong sa ating Panginoon, alam po natin na nakikinig ng Diyos sa atin. Amen. Praise God. How to experience, mga kapatid, this truth. Ang katotohanan na to, mga kapatid. Remember and believe God's promises. Praise God. Engage with the scripture and prayer. Keep believing, mga kapatid. All the promise that you know. Hallelujah, in the Bible. Yayakapin mo yan, mga kapatid. Hallelujah. Dahil alam mo, yakap-yakap ka ng ating Panginoon in times of trouble. Yung bagay, mga kapatid, na nakikita po natin, hallelujah, sa ating bansa, yung mga nakaligtas, mga kapatid, may nakita po natin na nasa silong na sila ng lamesa, hindi ba? Nakita niyo yung mga kapatid, mga kabataan, dalawa. Sabi niya, Lord, help us. Tama na, Lord. Pero parang, mga kapatid, napakanuot pa rin ang buhay nila dahil tinulungan sila ng Diyos. Kung baga, andoon yung presensya pa rin ng ating Panginoon. We don't know them. Kung ano yung nasa puso nila, mga kapatid, in times of that disaster, and praise the Lord. Always praise God. Always worship God, mga hallelujah. Dahil minsan ang ating faith, nayayanig na rin, mga kapatid. Keep believing and trusting, mga kapatid. And because He is faithful and powerful God, at walang imposible sa ating Panginoon. Na kahit, mga kapatid, ang ating pananampalataya ay gusto nang matulog, mga kapatid, praise God. Ngunit alam mo, kapag tayo ay matulog sa ating pananampalataya, tulog din ang ating kaluluwa. Kaya nga sabi niya, kapatid, be still and know God. The phrase, be still and know God, I am God. Sinasabi na ang Panginoon natin, mga kapatid, I am God. Urging believers to stop striving and fighting against their circumstances and instead trust God, hallelujah, His power and control. God is always in control. Bakit nag-stop, mga kapatid, immediately? Yung sa Cebu, sa Davao, hindi naman
Every hour, every minute, mga kapatid, na wala nang stop. Because God is always in control. Na kahit sa atin minsan, mga kapatid, kinokontrol niya yung puso po natin. Kapag sinabi ng Panginoon, hallelujah, pag kinuha na yan, wala na. Hindi mo na yan mababawi sa Kanya, mga kapatid. Kaya habang may buhay, tayo, mga kapatid, maglingkod ka ng tapat sa atin. Stop striving, mga kapatid. Be still and know that we have a living God. It is an invitation, mga kapatid, to stop, mga kapatid, panicking and struggling in the place of overwhelming circumstances. Hallelujah. Yakapin mo ang pangako ng Diyos. Dahil sa panahon na ikaw, mga kapatid, hallelujah, ay natatakot ang diyan ng ating Panginoon, niyayakap. Bakit minsan hindi ko naman naramdaman? Minsan tayo ganyan, mga. Hindi ko naman nararamdaman yung blessing ng Panginoon. Kasi sa maliit na blessing, mga kapatid, hindi tayo marunong magpasalamat. Yung malalaki lamang, mga kapatid, na blessing tayo nagpapasalamat. Pero sabi ng ating Panginoon, everything we give thanks to God. Maliit man yan o malaki ang ginawa sa ating buhay, mga kapatid, tayo nagpapasalamat sa ating Panginoon, mga kapatid. Dahil ang pagpapasalamat, kahit hindi ka pa binigyan, mga kapatid, sabi ng ating Panginoon, nagpasalamat na siya, ibibigay mo na. Dahil ganyan katapat ang ating Diyos, mga kapatid. Hallelujah. So sabi niya, mga kapatid, there's the ultimate assurance in His word, mga kapatid. Sabi niya, God is on the throne. Hindi nagbago, mga kapatid. He is always in His throne. Hallelujah. Even in the face of scariest, mga kapatid, pinaka-hirap, mga kapatid, a global or personal crisis, we can have peace because God is on the throne. Hindi nagbago yung kapangyarihan ng ating Diyos. He is all the power, mga kapatid, and He is all the authority. Hindi ba, Sister China? God is always in His throne. Hallelujah. All the power is His, mga kapatid. Magagawa pa rin ng Diyos kahit imposible sa tao, mga kapatid. Praise the Lord. Hallelujah. Kaya nga sabi niya, mga kapatid, the Lord of hosts is with us. And He is our stronghold. Tanggulan. Siya, mga kapatid, ang tagapagtanggol po natin sa ating kaaway. Hindi naman ibig sabihin, Lord, ipungot-pungot mo man. Lord, hallelujah, tiplakan man ni Kasto, ako kaya tiplakan. Huwag naman. Minsan tayo sa team, may patugmang tala ko ma. Nung bata tayo, hindi ba, mga kapatid? Diba, pag hindi mo may revenge yung sarili mo, may patugmang tala ko ma. Tapos ikaw, tinay patugmam. Diba, mga kapatid? Inasimple na nangyayari sa buhay po natin. Don't curse others. Hallelujah. Dahil ang Diyos, kung naririnig niya, mga kapatid, yung panalangin po natin, yung sinasabi mo na yan, panalangin man yan, o curse man yan, mga kapatid. Parang lambing mo lang sa Panginoon, pero curse pa rin yan, mga kapatid, panalangin. Sige, sige lang nga rin. Kaya ikaw yung So the Lord of hosts is with us. Don't be afraid, mga kapatid. Ang Diyos ay laging kasama po natin, mga kapatid. Nasa pagitan po natin. Hallelujah. Dahil hindi po tayo iwan. Ikaw lang ang nangiiwan sa Diyos. Kapag nauma ka na sa ministry mo, iniiwan mo na yung ministry mo. Mag-sign ka ulit ng bago. Exciting! Boring! Nyamat, boring magtasya eh. Papanak man lang na ni Jitramon. Diba? Pero, pagkataon, mga kapatid, pag ikaw ay nasa drum naman na, mga kapatid. Hallelujah. Huwag mo nang iwanan. Huwag mong iwanan kapag ikaw ay nailagay sa tamang panahon, aalis ka. Iniwan ko, hindi ko niyakap ang drum.
Mga kapatid, our service to God, mga kapatid, is for God's glory alone. Amen. Kapag may bata, mga kapatid, na nais maglingkod sa Diyos na buong puso, let it go! Give way! Amen. Praise God. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Sa simpleng, mga kapatid, kahit nasa Asherat ka, kapag pwede ka na, mga kapatid, na mag-preach, bakit doon ka pa sa Asherat? Ibigay mo na sa mga bata na may smiling face. Ganun lang, mga kapatid. Hindi hanggang sa pagtandaman, diyan ka pa rin. Nasabi ng pastor, ikabil ka man, hindi computer. Ilagay kita sa computer. Sinabi ni Sister Connie, magtugtog ka. Mag-asherat ka. Dahil gusto mo lang, mga kapatid, nakaupo, pwede ka naman sa asherat, pwede ka naman sa LA, pwede ka naman sa computer, pwede ka naman, mga kapatid, kung saan. Tutatanda na lang ba tayo, mga kapatid, na magpabebe? Hallelujah. Tandaan mo, mga kapatid, ang oras, ang bilis, hindi ho ba? Kaya tatapusin natin ito, mga kapatid. Hallelujah. Kaya nga sabi niya sa Deuteronomy 31:8, He never leave nor forsake us. Kaya nga sabi niya, mga kapatid, hallelujah, kung basahin po natin sa Mark 4:37-38, ang Panginoon natin mismo ang nagsabi, mga kapatid, praise God. And there arose a great storm of wind, and the waves beat in the ship, so that it was now full, and he was in the hinder part of the ship, asleep on the pillow. And they awake him, and say unto him, Master, carest thou not that we perish? And he arose and rebuked the wind, and said unto the sea, Peace, be still. And the wind ceased, and there was a great calm. Acknowledge God's power. Diyan tayo pinsan nakakalimot na ang Panginoon walang imposible at walang hindi, walang mahirap sa ating Diyos. It is a call to have right view of God's power, which is greater than any earthly problem or disaster, mga kapatid. And the final assurance of this message, mga kapatid, the ultimate comfort is knowing that even, mga kapatid, through chaos and conflict, God is on the throne. Hindi po natin dapat kalimutan, and the Lord of hosts is always with us, both in the word and in our heart. Hallelujah. This confidence, mga kapatid, allows us to face any storm with faith and courage. Hindi po tayo dapat madismaya sa panahon na, mga kapatid, andoon dami ng problema na nangyayari sa buhay mo, pati ang Pilipinas. Magtiwala lang po tayo sa ating Panginoon. Kaya kapag binasa po yung binasa po natin, mga kapatid, kanina, hindi ko na ulitin sa verse 4 and 5, means that Jerusalem had no rivers, but it had God who, like a river, mga kapatid, sustain the people's lives. As long as God lives among the people, mga kapatid, the city was invincible. Ibig sabihin, walang talo sa kanilang laban. But when the people abandoned God, mga kapatid, God no longer protected them. Bakit wala ka na, mga kapatid, sa presensya ng ating Panginoon? And Jerusalem fall, the Babylon's army, na katulad po tayo ngayon, mga kapatid, kung ang pananampalataya mo sa ating Panginoon, iniwan mo. Hallelujah. Inabandon mo ang ating Panginoon. Sasabihin ng Panginoon, hindi ko na yan kasalanan. Hindi na kasalanan ng Diyos kapag napariwara ka, kapag inabandon mo yung presensya ng ating Panginoon. Kaya wag po tayo, mga kapatid, tatalikod sa ating pananampalataya sa ating Panginoon. Kahit gaano man yan kalaki ng problema, kahit mismo ang problema mo ay ang leader mo,
problema ko si leader mo, baka ang problema mo mga kapatid, hindi mo kasi siya matanggap. Every one of us have weaknesses. Hindi ko sinabi mga kapatid na niyakapin mo yung weaknesses ni leader mo. Understand our weaknesses and others. Amen. Hindi mo sinabi mga kapatid na ito-tolerate mo mga kapatid yung weaknesses ko. Kundi mga kapatid, we need to understand one another. Hindi lang mga kapatid, hindi tayo laging malakas. Ginagamit ka mga kapatid sa panahon na ikaw ay nanghihina para ikaw ay lumakas. Hallelujah, sa presensya ng ating Panginoon. Present situation mga kapatid, we know today, ang daming kasamaan, hindi ho ba? Ang daming makasarili, selfish, ganid mga kapatid, punong-puno ng kasalanan sa mundong ito. Ngunit sabi ng ating Panginoon mga kapatid sa 2 Chronicles 7:14, if my people which are called by my name shall humble themselves and pray and seek my face and anong sabi niya mga kapatid? Praise God. Will forgive their sins and will heal their land. Praise God. Repentance mga kapatid is the key. Hallelujah. Kaya lagi po natin sinasabi mga kapatid sa ating mga mahal sa buhay magsisi na po tayo. Dahil marami pa rin mga kapatid yung hindi po sila nanampalatay na katulad po natin. Praise God. Kaya nga mga kapatid, in the time of Solomon, asked God to make provision for the people when they're sin. And in our place too, mga kapatid. God answered with our condition for forgiveness. God's people should, mga kapatid, humble themselves and admit our sins. Pray, asking for forgiveness. Seek God continually, mga kapatid. True repentance means, mga kapatid, more than a talk. Sorry, pero wala kang pagbabago, mga kapatid. Wala kang pagbabago, pare-pareho. Noon at ngayon, hindi ka na-transform, mga kapatid. Hallelujah, sa mabuti, mga kapatid. O sa ano ng ating Panginoon. It's required us to change our attitude sometimes, mga kapatid, and behavior. Whether we sin individually, as a group, or mga kapatid, as a nation following these steps, will God to forgive us. Pinapatawad po tayo ng Diyos kapag po tayo ay handa at lalapit sa Kanya to acknowledge that we are all sinners. God will answer our earnest, deepness prayers, mga kapatid, sa presensya ng ating Panginoon. We need, mga kapatid, kaya sabi po natin, mga kapatid, sa panahon ngayon na nangyayari, we need to always repent. Hindi po natin alam kung ano yung mangyayari sa ating buhay. Always humble. Ate Connie, Sister Connie, humble ourselves in the presence of God. Hallelujah. And repent and call upon the name of Jesus. Isang ang palakpak para sa ating at ibabalik po natin ang papuri at pagkasalamat sa ating dakilang pangalan ng ating Panginoon in Jesus. Praise the Lord. Be still and know God. Tanungin ko lang kayo mga kapatid. Noong dumating yung lindol, nung nabalitaan niyo yung lindol, anong naging reaction niyo? Siguro wala tayong naramdaman dahil wala tayo doon. Hindi ba? Kasi nung ibalita yon ay siguro hindi pa kayo nag-check ng Facebook. Late ka lang nakabalita. Hindi ba? Kaya kung minsan, mas maganda yung mag-fasting ka sa Facebook. Para hindi ka mag-alala. Ibig sabihin, abstain.
from Facebook or from social media. Hindi ba mga kapatid? Pero yung sinabi ni Sister Pearly mga kapatid na be still. Ano sa Tagalog yung be still? Manatili. Meron tayong kanta, mananatili sa iyong piling, di ba mga kapatid? Pero habang nung nakita ko yung news mga kapatid, wala akong maramdaman na takot dahil naniniwala ako na hindi pababayaan ng Panginoon yung mga, ang naisip ko kaagad, yung mga mahihirap, hindi yung mga kapatiran. Dahil alam ko na yung mga kapatiran, isi-save ng Panginoon yan, mga kapatid. Naiyak ako nung nakita ko yung mga estudyante na tinatawag yung kanilang mga nanay. Doon ako naiyak, mga kapatid. Dahil yung mga bata na nagtatago na yung tinatawag yung kanilang mga nanay, mga kapatid. Paano kung yung nanay ng mga bata nasa abroad? Hindi ba? Kaya nung naano ko yung mga kapatid, pinanalangin ko na lang to comfort them. At mayroon tayong isang isang pastor na nag-post na praying for this sister kasi na-trauma siya, mga kapatid. Dahil after ng magnitude 7, nagkaroon ulit ng magnitude 6.5 yata. So kahit hindi tayo yung nandun sa lugar na yun, mga kapatid, nararamdaman mo rin yung takot para sa kanila. Hindi ako nang hinayang sa mga bahay na nasira, mga kapatid, kundi yung buhay na nawala. Pero pasalamat tayo sa ating Panginoon, mga kapatid, dahil ligtas yung mga pamilya nito. Amen. Nalala ko si Sister Grace, mga kapatid, ang saya-saya na nung outing natin. Tapos tawa siya ng tawa tapos nung madaling araw nakita ko na yung nanay niya ay nawala, mga kapatid. Pero iniligtas siya ng Panginoon doon sa sa outcome ng earthquake. Hindi ba? Kasi kung hindi sila kasali doon, mga kapatid. Pero alam natin na may mga matatanda. Pero the thing is, kapag tayo spiritually, nakakaramdam tayo ng bagyo ng paglindol sa buhay natin, mga kapatid. Ito ang pangako ng Panginoon. Be still and know that I am God. Hindi yung nagpapanik mo tayo. Minsan, pag signal number 8, punta ka sa palengke, talagang yung mga tao nagpapagbayan, di ba, mga kapatid? Nag-market ako kinaumagahan, mahal pa rin yung buhay. Minsan iniisip ko, bakit kaya sila nagpapanik? Wala pang 10 hours yung bagyo, minsan. Minsan yung sa bahay, yung iba, yung mga amo ko, parang hindi na rin kumakain. Pero ako, wala akong na-snack. Nakaramdam ako ng gutom. Pero sabi kong gano'n, bakit kaya yung tao, pag may ditigra, nagpapaano ba sa Tagalog? Pag may dilubyo sa buhay, o pag sa dilubyo, mga kapatid, nagpapanik sila. Pero tayong mga Kristiyano, minsan, sa mga post, yung pag-aalala, minsan sabi ko gano'n, parang nai-imagine ko the way yung magte-text ninyo, the way kapag kilala ko kayo, alam ko na kung paano kayo magsalita, nag-aalala na naman si sister. Hindi na naman makatulong din sa pag-aalala. Pero sa halip na yung ano ka, mga kapatid, magalaki na lang tayo. Dahil yun ang inaasahan ng Panginoon sa atin. Katulad ng nabanggit ko kaninang umaga, mga kapatid. Noong panahon ng lindol, mga kapatid, sabi nga ng isang nag-post kayo ng umaga, hindi si Marcos at Duterte ang tinatawag nila. Tumatawag sila sa Diyos ko, Diyos ko. Panginoon, tulungan mo kami. Hindi ang mga politiko ang tinawag. Diyan lamang mga kapatid na gano'n na tayo, mga kapatid, isa lang ang tinatawag natin. In every area of your life, kapag ikaw ay nakakaranas ng pagsubok, Panginoon ang tinatawag mo. Amen. Bakit pa kayo nakikialam sa mga politiko? Amen. Bakit ginugulo niyo yung isip niyo? Sa panahon ngayon, hindi na yun ang kailangan natin, mga kapatid. Manalangin tayo kaysa makialam ka pa, mga kapatid. Huwag mong sirain ang espiritu mo, mga kapatid, sa mga nangyayari ngayon.
Tayo dapat ang nananalangin, hindi tayo ang nakikialam. Yes. Amen. Regardless kung sinong sinusuportahan mo, kapatid. Dahil hindi ka kilala. Pero ang Panginoon kilala ka. Dahil alam niya kung ano kung pinagdadaanan mo. Dahil sinabi niya, peace be still, mga kapatid. Minsan, kaya nga sabi ko, minsan mas mag-fasting din kayo sa social media kung ayaw nyo ng gulo sa isip. Amen. Amen. Tayo dito, iba-iba yung belief natin sa mga politika or whatever, mga kapatid. Ito lang advice ko sa inyo. Kung problemado ka na, huwag mo nang dagdagan. Problemado ka sa puso, problemado ka sa isip, problemado ka sa pera, huwag mo nang dagdagan. Huwag mo na silang pakinggan. Manalangin ka na lang na darating ang panahon, mga kapatid, na ang Pilipinas ay babangon. Kung ang Pilipinas ay babangon, unahin mo yung sarili mong bumangon. Bumangon ka sa inalulubugan mo, mga kapatid. Sila ba nagpautang sa'yo? Sila ba ang tutulong sa'yo? Hindi. Ikaw mismo, sa tulong ng Panginoon, makakabangon ka sa kinaroroonan. Amen. Kaya nga sabi ko, ayaw ko ng gulo sa puso. Ayaw ko ng gulo sa isip. Pero minsan naiinis ako kapag may nagsasalita ng hindi maganda. Dahil Kristiyano ka na, iba pa rin yung lumalabas sa bunga mo. Doon ako naiinis, mga kapatid. Dahil hindi maganda pakinggan, mga kapatid. Kaya please lang. Sabi niya, be still and know. Kahit sa pamilya namin nung umuwi ako, mga kapatid, nagtatalo-talo sila. Bakit kilala ba kayo?